Panginoon. Noong pong nakaraan ay natalakay po natin, kung natatandaan nyo, ano po yung ating tinalakay? Yung mga kaganapang pangwakas. At sana po ay hindi po kayo natakot, kundi kayo ay ano, kayo po ay yung nagbukas ng ating isip, ng ating puso at inuunawa po natin yung mga salita ng ating Panginoon. Na kung saan natalakay natin doon, di ba, na isang araw po babalik ang ating Panginoong Heso Kristo. At sa pagbalik niya, yun lamang pong nasa Kanya, yung nakipag-isa at sumusunod sa Kanya ang Kanyang kukunin. Kaya dapat sinisiguro po natin na talagang tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. At atin pong itong ipinagpapatuloy sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Kasi po, ang inaasahan ng Panginoon sa atin, ay habang tayo narito, tayo po ay namumuhay din para sa Kanya. Hindi dito sa sanlibutan. Bagaman tayo nasa sanlibutan, hindi po tayo namumuhay na makasanlibutan. Diba? Gaya ng ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga panalangin, bagamat sila ay nasa sanlibutan, hindi sila taga sanlibutan. So kaya tayo po mga mananampalataya, bagamat nandito, ay dapat hindi tayo namumuhay na katulad ng mga makasanlibutan. Kasi tayo nga po yung ilaw. At siyempre, pagbalik ng Panginoon po, ng Panginoong Yesus, di wala na tayo. Ano po? Anong susunod? Hahatulan niya na yung mga tao. Ang mahirap, yung mga naiwan. Ano? Pagka naiwan ka, may pagkakataon pa naman. May pagkakataon pa. Ano po? At yun po, pag binabasa natin ang Biblia, mauunawaan po natin lahat yun. Lalo na yung aklat ng Matthew 24. Ano po? Lahat po dun ay binabanggit ng Panginoong Jesus yun. Tapos, pag talagang tayo nagbabasa ng Biblia, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus, binabanggit niya yung sinasabi ni Daniel sa kanyang mga hula. At pinapaliwanag naman ng Panginoong Jesus yun sa Matthew 24. Kaya yung Matthew 24 hanggang 25, tungkol po yun sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga yung mga doon, talinhaga, tungkol sa babaeng o yung tungkol doon sa 10 dalaga, na naghihintay doon sa lalaking ikakasal. Ano po? Tapos yung mga talinhaga doon, tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan, di ba? Na isang araw babalik yung kanilang Panginoon. Yun po yung mga mababasa natin doon. Kasi ang tinutukoy po doon ay yung pagbalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya dapat po yung tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang basta tayo nakikinig, ating isasaliksigin para atin pong lubos na maunawaan. Ngayon po naman mga kapatid, ay ating tatalakayin naman po ito yung pangsyam, na statement of faith po natin, dahil ito nga po yung mga paniniwala, at ating batayan sa ating pananampalataya sa Panginoon. At ito po yung pangsyam, siguro po maganda, basahin po natin ito, na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang bautismo sa tubig ang tugon pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Yesus. Ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala at pangakong katapatan sa Panginoong Yesus sa pagtubos na ginawa niya sa atin. Na niya sa atin po yan. So ito po naman yung ating tatalakayin, yung bautismo sa tubig. Kailangang maintindihan po nating mabuti po ito, Kasi parang sa iba ay, pastor, di na kailangan niyang bautismo sa tubig. Kasi hindi naman nakapagliligtas yan. Yung iba yung ganon. Kasi sabi nung iba, bakit yung katabi ng Panginoong Jesus doon sa krus? Hindi naman pinautismo sa tubig yon. Sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Di ba yun po?
Eh siyempre, alam nga naman bautismo pa sa tubig yun, nasa krus na yun. Eh talagang iyon ay mamamatay na wala pong isinasabit sa krus na hindi namamatay. Kahit nga ang ating Panginoong Yesus ano po, kaya lang, siya'y muling nabuhay. Yun ang kaibahan po ng ating Panginoong Hesukristo. Upang matupad po yung kasulatan o yung mga nasusulat. Kaya hindi po nabautismuhan na yung yung isang kriminal na yon na nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na kailangang magpabautismo lalo na tayo po na mga naririto pa at kung totoong tayo po ay nanampalataya at nakipag-isa sa ating Panginoon Hesukristo, kailangan talagang magpabautismo. Dahil kasama po iyon doon sa pananampalataya at kaligtasan na ating natanggap. Ano po? Dahil yung pong bautismo ay meron pong malalim na ibig sabihin sa atin pong pananampalataya. Ay yung susunod nga po na ating tatalakayin, tungkol po sa ang kasal o tipang pag-aasawa ay banal at dapat pag-ingatan. Kaya dapat po maintindihan din ng marami po iyan. Dahil yung iba, para sa iba, hindi na uso yung kasal-kasal. Ang uso na ngayon, yung live-in, yung kasal sa banig. Di ba? Yun ang tawag nila. Sa sanlibutan. Sa sanlibutan yun. Pero hindi naman tayo makasanlibutan. Magkaiba po yan mga kapatid. Hindi tayo pwedeng kumari sa mga taga-sanlibutan. Ang tutularan natin, si Kristo. Yung mga alagad, yung mga naunang Kristiyano. Kaya nga po tayo nag-aaral ng mga salita ng Panginoon Dahil wala naman po tayong ibang batayan sa pananampalataya, maliban doon sa mga isinulat. Doon sa mga nauna sa atin, lalong-lalo na po ang mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Kaya ito po ay itinuro niya, ito pong itinuro nila, yung bautismo sa tubig. Kaya ito po yung ating bibigyan ng pansin. Yan po yung tinatawag din na sakramento. Ay di ba sa Catholic, napakaraming sakramento. Ano yung alam natin sa Catholic na 7 sacrament. Ang dami nun. Ang dami nun, di ba? Merong tinatawag na komunyon. Merong binyag. Kumpil. Kasi, kailangan kumpilang ka pa para maging ganap na daw ang pagiging Kristiyano mo. Ganun po, di ba? Yung ayan, yung kasal, di ba? Di ba? Kasama po yan. Sa po yan. Pero alam niyo po mga kapatid, yung kumpil, yung binyag sa sanggol, wala po sa Biblia yun. Ang binyag po ay bautismo sa atin. Ang binabautismohan lamang po ay yung mga mga adult, yung mga nakipag-isa at sumampalataya sa Panginoon. Kaya di ba, tayo lahat po, nabinyagan Tama, hindi? Nabinyagan tayo saan? Sa Catholic. Lahat tayo. Lahat tayo. Ay, nabinyag. Alam niyo po, yung mga binabautismuhan, tandaan po natin yung mga nababautismuhan sa Biblia na itinuturo ng ating Panginoon ng mga apostol, nagsisi po yun at nagpasyang sumunod sa Panginoon. Yun po yung bautismo sa tubig. Mamaya, unawaan po nating mabuti yan. Kasi naintindihan niya kung bakit siya nagpabautismo sa tubig. Tapos yung bautismo po mga kapatid, tandaan po natin, yan po ay inilulubog sa tubig. Kasi ang ibig sabihin po ng bautismo ay baptismo, sa salitang Griego.
ibig sabihin ay ilubog sa tubig o ilubog sa likido. Kaya hindi po bautismo yung ginanon, ganon. Ano? Ang tawag lang po dun nila ay binyag. Di ba? Tapos sasabihin, ngayon ay isa ka ng Kristiyano. Tapos nung lumaki na, praning naman. Hindi sumusunod sa Panginoon. Tingnan nyo bigyan ko po kayo ng example. Pumunta kayo sa sabungan. Lahat bautisma, yun? Binyagan yun. Para maintindihan po natin. Pumunta kayo sa club. Tanungin mo anong reliyon, karamihan. Pero yun? Binyagan yun. Kaya mali po yung pagkaunawa ng iba. Pagkapag-uusapan natin yung binyag na sinasabi nila at yung bautismo na sinasabi ng salita ng Diyos. Ibang-iba po yun. Kaya dapat maintindihan natin kung ano ba yung ibig sabihin nito sa salita ng ating Panginoon. Kaya tayo po, ito ginagawa natin, di ba? Yung bautismo sa tubig at yung banal na hapunan. Ay yung banal na hapunan naman, halos buwan-buwan ginagawa po natin yan . Ano po? Pero yung bautismo sa tubig, ay hindi po natin nagagawa yon dahil ginagawa lang po natin yan doon sa mga talagang gustong sumunod, makipag-isa sa Panginoon at patutunayan niya yan sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa tubig. Tatanungin ko po kayo mga kapatid. Lahat ng nabautismo na sa tubig, taas ang kamay. Yung lahat na bautismo sa tubig. Yan, dali. O karamihan na halos, di ba? Pero meron pa rin iba, hindi pa, di ba? So para po, tapos, di nabautismo na tayo sa tubig. Yung iba, hindi naiintindihan pang mabuti kung ano yung ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Kaya atin pong tatalakayin po ito, Ang sakramento po, tandaan po natin, ang ibig sabihin ng sakramento, sacrament. Ang ibig sabihin po niyan parang isang seremonya po. Sabi rito, ang sakramento ay isang banal na ritual na may natatanging kahalagahan para sa isang relihiyon o sa usapin ng pananampalataya. Po. Tapos, sa ibang salita, ang sakramento ay banal at nakikitang sagisag na itinatag ni Jesus upang bigyan tayo ng biyaya, kaloob ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Actually, hindi naman talaga tayo karapat-dapat di ba? Na iligtas, hindi tayo karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan, Pero dahil nga po sa biyaya ng ating Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ay tinanggap niya pa rin tayo. Dahil ang gusto nga ng Diyos ay tayo'y makasama niya. Saan? Sa walang hanggan. Kasi yun yung plano ng Diyos sa simula pa. Yung tao lang ang laging lumalayo. Ang ginagawa naman ng Diyos, gumagawa lagi siya ng paraan para yung taong nawalay sa Kanya ay Kanyang maibalik. Opo, ganun po yung lagi yung ginagawa niya sa kasaysayan. Kasi meron siyang plano talaga sa tao at hindi yung nagbabago. Yung mga tao lang talaga po mga kapatid, katulad ng ginawa ni Eva at Adan, ginawa nung panahon ni Noe, yung mga tao, ginawa nung panahon ni Tori ni Babel, Tapos kahit nga po nung tinawag niya na si Abraham, yung mga Israel pa rin, yung iba matitigas pa rin ng ulo, ayaw pa rin sumunod sa kanya. Tapos ganun pa rin yung ginawa. Ang ginawa ng Panginoong Yesus dahil hindi na siya, ang Diyos nalulugod doon sa mga pinaggagawa ng mga tinawag niya. Isa na lang ang kanyang pinakahuling solusyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay Diyos na nagkatawang tao. Para lamang po tayo iligtas. Sabi ng salita po ng ating Panginoon.
So iyan po yung ibig sabihin ng sakramento. Ito po'y isang seremonya, na ginagawa po natin, lalo-lalo halimbawa yung bautismo sa tubig, para pagtibayin po natin, lalo-lalo na yung atin pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So atin pong tatalakayin po iyan, ang bautismo sa tubig. So sa anumang transaksyon, bilihan o pagpapalit ng pagmamay-ari, napakahalaga ng deed of sale o kaya ng resibo upang mapatunayang legal at tama ang nangyaring bilihan. Hanggat hindi napapakita ang katibayang ito ng pagmamay-ari o pagpapalit ng pagmamay-ari, lagi na lang may itatanong kung totoo nga bang kanya nga ito. Diba? Kaya may katibayan eh. Pagka pagmamay-ari mo yung isang bagay. Ganon din naman ang buhay Kristiyano. May panimulang katibayang hinihingi upang masabing isang Kristiyano na siya. Sabi pong ganon. Isang Kristiyano na siya ay nga na, pagmamay-ari na ng Panginoong Yesus o nagpapatunay ng pagmamay-ari na ng Panginoong Yesus. At yun nga po yung bautismo sa tubig. Yung bautismo sa tubig. Ngayon, atin po itong aaralin mga kapatid. So simulan natin sa pagbasa sa mga Gawa 2:34 hanggang 39. Tingnan niyo po kung babasahin. Ako na lang po magbabasa. Nang nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatan, ito ay sinalaysay sa kanya ni Felipe, ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sino po si Felipe? Ano po siya? Pag binabasa po natin, isa siyang Ebanghelista. Ebanghelista, Pag sinabing ebanghelista, ito po yung nagpapahayag talaga, ng kaligtasan. Tapos sabi diyan, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Pinuin mo yun, Pinuin mo, magkasama sila sa, sa parang karuwahe yan eh. Tapos, ito pong pinuno, nagbabasa ng kasulatan. Tapos di niya naintindihan. Pinaliwanag ngayon ni Felipe sa kanya. Nung maliwanagan na siya, Pero mo, agad-agad ang gusto niya, magpabautismo ka agad. Magpabautismo ka agad. Hindi yun yung hindi po yan yung hindi nakarinig siya ng mabuting balita. Tapos, tsaka na lang siya mag-iisip. Pag-isipan ko muna kung magpapabautismo ako. Yung ganon. Kundi ito, madalian pa nga ito eh. Diyan, sabi diyan, pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig, binautismuhan siya ni Felipe. Pero yun yan, nadaanan lang nila yung tubig. Baka kasing hanggang tuhod lang siguro yun, Basta't mailubog siyang ganun. Nagpabautismo, tapos sabi, pagkaaon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng praise. Ayan. Sabi, kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Ang tindi ng ginawa ng Panginoon kay Felipe, Pero yun mo, siya, yung parang minagic, Pero inilipat siya sa ibang lugar.
Totoo pong nangyayari yun ng panahon po nila. Ano? Minsan pa nga yung mga tao noon, yung mga, di ba, halimbawa yung mga lingkod ng Panginoon. Di ba, may bumababang anghel, nagkakatawang takot, tapos kinakausap nila. Ganun po noon eh. Ano? Sa lumang tipan, ano po, kahit kaila Pedro, nagpapakita yung anghel, tapos makikipag-usap. Di ba yung mga ganon? Kaya ganun po yung nangyari. Kaya dito po, mapapansin natin na yung bautismo, ano po, sa tubig, pwedeng agad-agad nga eh. Ano? Pero dapat maintindihan po nating mabuti kung ano yung tinuturo ng bautismo sa tubig ayon sa salita ng ating Panginoon. So bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Tandaan po natin noon, pagka yung tao ay nanampalataya at nakipag-isa sa Panginoon, totoo silang nagsisisi at nagbabalik loob na sa Diyos. Tapos, magpapabautismo sila. Pero ngayon, ano po ngayon? Marami nagsasabi na nanampalataya sila sa Panginoon. Tapos nagpabautismo, pero hindi sumusunod sa Panginoon. Malaki po yung pagkakaiba noon. Lalo na sa mga tao na minsan ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi magkaparehas. Kaya uunawain po natin kung ano ba yung sinasabi at ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Ano po ayon sa Biblia. So bakit nga po ba lubos na mahalaga yung tamang bautismo sa tubig? Una po, sapagkat ito ang pangakong hinihingi ng Panginoon sa sino mang nagbalik loob at handang magpaalagad. So ibig sabihin, pagka nagpapabautismo tayo sa tubig, nangangako na tayo. Ano po? Sa harapan ng Diyos. Na tayo nga po ay nagbabalik na sa Kanya. At nagpapasya na tayong magpaalagad. Ibig sabihin, magpaturo. Mangangako ka na. Kaya pagka ginawa mo yon, may malaking pagbabagong magaganap. Amen? Pero pagka hindi yun ang ginawa mo, ay minsan walang nakikitang pagbabago. Tingnan niyo po babasahin natin. Una, sabi yung pangako ng budhing nalinis. Sabi po rito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sabi pong ganon. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Parang nagbago, Parang si Apostol Pedro, meron siyang yung ang tawag dito, yung meron siyang merong kaugnayan. Yung bautismo na dapat mangyari sa mga taong nanampalataya sa Panginoon at dito sa panahon na kung saan ay ginunaw ng Diyos, yung sanlibutan noon, yung mga tao noong panahon ni Noe. Tapos yung mga espiritu na yan na kung saan po, yan yung tinatawag ng mga espiritong naghimagsik sa ating Panginoon. Ito po yung nangasawa ng mga tao. Ito po yung mga nagkatawang tao na mga anghel at nangasawa ng mga tao at ang ginawa ng Diyos ay ginunaw po yung daigdig dahil nagkaroon ng mga mga higante. Dahil masisira yung ng tao, yung lahi ng tao dahil nahaluan po ng ng mga higante, ng mga anghel na naghimagsik sa Diyos, tapos yung anghel na yan na nangasawa ng mga tao. Kaya may mga lumabas na mga higante ng panahon na yan. Madami po yan. Kaya nga meron pang remnant, naulit pa nga eh. Bakit yung kalaban ni David? Si Gulayat. Bakit meron pong mga ganong higante? Yan po, yan may kaugnayan po dyan. Pero sabi po ng Biblia, hinihintay ng Diyos na sila'y
magbalik loob. Pero hindi po nila ginawa. Kaya ang ginawa ng Diyos, ikinulong po yan dun sa Tartaro. Pero ang sabi po ng Biblia, sabi diyan, sa kalagayang to, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ang Panginoong Hesus, parang pinoklaman niya, eto na, napagtagumpayan ko na. Nailigtas ko na yung mga tao. Talunan na talaga kayo. Parang gano'n, na ipinoklaman ng ating Panginoong Hesus. Sila, mga espiritong ay sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos. Nung panahon ni Noe, samantalang, ginagawa nito ang malaking barko. Ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng bautismo. Isang pangako po yun sa Diyos. Yung parang halimbawa, yung mag-asawa, di ba, magpapangakuan, na magsasama na sila, habang buhay. Hanggang kamatayan. Parang ganun po. Pag magpapabautismo ka, nangangako ka sa Diyos na, Panginoon, habang buhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Ako'y susunod sa iyo. Gagawin ko kung ano ang kalooban mo. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng bautismo. Pangako po natin yun sa ating Diyos. Kaya nga nakipag-isa ka eh. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Sabi pong ganon. Pag nakipag-isa ka sa Kanya, abay dapat, iisa kayo. Iisa tayo. Ikaw at saka ang ating Panginoon. Kaya kung anong isip, anong puso, anong buhay meron ng Panginoon, dapat ganun din po tayo mga kapatid. Amen? Ay, hindi po madali yun. Kaya nga mangangako ka eh. Parang bang hirap, Pastor, parang hindi ko pa kaya. Ay. Nasa sayo na yan. Desisyon mo yan. Sabi rito, buhat sa isang malis na budi, iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Pero yun po yung larawan lamang. Yung pong bautismo. Larawan ng kaligtasan. Kaya ka nagpapabautismo. Pero merong pangakong kaakibat. Dahil ikaw nga po ay nakay Kristo. Na kaya sabi diyan, nang umakyat siya sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. So kaya po yung bautismo, tandaan po natin, sinasabi po ng salita ng ating Panginoon, na iya'y isang pangako sa Diyos. Pangako sa ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po? Tanda iyan ang kahangdaang magpaalagad. Pag nagpapabautismo po tayo, yan yung tanda, sa atin mga kapatid, na handa na tayong magpaalagad sa Panginoon. Handa na tayong magpaturo. Handa na tayong magpatuwid. Ganon. Handa na po tayong magpadisiplina. Amen? Kaya pagka tayo po mga kapatid ay tinutuwid, abay tanggapin po natin kung handa ka talaga. Pag tayo dinidisiplina, abay magpadisiplina tayo mga kapatid. Kung talagang tayo ay kaisa ng ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Tingnan niyo po Sabi diyan, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Kaya pagka tayo po, ay nagpabautismo na sa tubig, ay dapat handa na talaga tayong magpaalagad.
handa na tayong sumunod. Kasi ang sabi, tuturuan tayong sumunod. Saan susunod? Sa lahat. Sa lahat ng iniuutos ng Panginoon. Naintindihan po natin. Amen? Kaya kinakailangan po na tayo po ay nagpapaturo. Dapat bukas po yung ating puso. Saan? Sa mga aral at turo. Marami po kasing mga ngayon, ganito minsan. Nakikinig na salita ng Diyos, pero pinipili niya lang. Pinipili lang nila. Uy, amen ako doon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ganun yung mga yung mga response mo. Pero pagka halimbawa, yung naririnig na, ay hindi umaayon doon sa kanyang gusto, si pastor, pinatatamaan na naman ako nito. Sabihin gano'n. Si pastor, iba rin to eh. Ayoko na rito. Di ba yung mga ganon? Yun yung mahirap. Alam niyo po, ang kalaban natin talaga sa pagsunod sa Panginoon. Yung ating Marami kasi tayong sariling pamantayan. At ang pamantayan natin minsan, makasanlibutan. Hindi siya makalangit. Kaya nga mabubuhay na tayo ng makalangit. Hindi na makasanlibutan. Kaya nga magkakaisang isip tayo sa makikipag-isang isip tayo sa Panginoon. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Yun po dapat. Kaya yung pong bautismo ay tanda yon na handa ka ng magpaalagad sa ating Panginoon. Kaya lang meron pa rin na mga Christian, nagsasabing Christian, hindi sila hindi sila teachable. Ayaw nilang magpaturo. Ang kasi pastor dito, ang hirap. Parang ayoko na. Doon na lang ako sa dati. Kasi kahit pwede. Yun yung kaibahan ng totoong Kristyanismo. Ng totoong pananampalataya. Kasi pag tayo po talaga, ay tunay na nakipag-isa sa Panginoon, marami tayong dapat na, baguhin. Pero sa yung dati nating Kristyanismo, ay kahit pwede. Kasi hindi naman itinuturo talaga yung tunay na pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Basta't nagagawa mo lang, yung sakramento. Pero hindi naintindihan kung ano yung ibig sabihin nito. Dito nga, nililinaw natin kung ano yung bautismo sa tubig. Hindi yan basta-basta binuhusan ka lang ng tubig. O winirigang ka, yung parang paligong uwak. Kaya nga po inilulubog sa tubig dahil may ibig sabihin at kahulugan po yung bautismo sa tubig. Laging binabanggit at bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos mabautismohan, tuturuan tayong sumunod. Kaya pagkalimbawa po, nakakilala ka sa Panginoon, nakakilala mo Panginoon, yung mga ginagawa mo ay hindi ayon sa turo ng Panginoon. Anong gagawin namin? Ay, Brad, kailangang talikuran mo yan. Kailangang ayusin mo yan. Kailangang baguhin mo yan. Dahil kung gusto natin sumunod sa ating Panginoong Hesus, susundin natin kung ano yung sinasabi niya sa kanyang mga salita. Dapat handa tayo talaga na magpaalagad sa Panginoon. Dahil ang gusto niya, hindi basta Kristiyano lang sa salita. Hindi basta
mananampalataya lang sa salita. Kundi ang gusto niya at gawing alagad tayo. Yung maging alagad talaga tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kukunti na yung umaamin na. Amen? Yes. Ano pa po mga kapatid? Tanda ng kahandang magpaalagad. Tingnan niyo po ha. Laging binabanggit po yan. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Di ba maraming mga talata sa Biblia na paulit-ulit na sinasabi. Hindi pwedeng nanampalataya ka, ay hindi ko na kailangan pastor magpabautismo. Basta Christian ako. Hindi ko na kailangan pastor ang bautismo. Basta ako naniniwala sa Panginoon. Ay pagka hindi ka nagpabautismo at naandito ka, nananampalataya ka, ay baka hindi ka pa nakipag-isa sa Panginoon. Dahil pagka talagang nakipag-isa ka sa Panginoon, magpapabautismo ka. Ang bautismo, tandaan po natin, ulitin ko, hindi nagliligtas. Pero ang mga naligtas, dapat magpabautismo. Tama. Ang Panginoong Hesus nga nagpabautismo kanino? Kay Juan. Ayaw pa nga ni Juan eh. Pero sabi ni Panginoon, kailangan gawin natin ito. Sapagat ito ang kalooban ng Ama. Sino ang halimbawa natin sa bautismo? Ang Panginoong Hesus mismo. Kasi may malalim siyang kahulugan. Tingnan niyo po, pangako siya, tanda ng magpapaalagad ka sa ating Panginoon sa pamamagitan ng church. Hindi naman tayo maaalagad kung wala tayo sa church eh. Mga kapatid, maniwala po kayo. Pag wala tayong church na kinaaniban, na nagtuturo talaga ng pagsunod sa Panginoon, malabo tayong maging alagad ng Panginoon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, dapat maging alagad yung lahat ng mga tao saan? Sa lahat ng bansa. Kasi ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Gagawing alagad, tuturuan tayo. Kaya sa church, pinapagalitan tayo minsan, dinidisiplina tayo minsan, itinutuwid tayo minsan. Dahil ayaw ng Panginoon, na basta lang tayo tumatawag sa Kanya. Tandaan natin, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Sino yung maliligtas lang? Yung sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang linaw po. Kaya hindi po lahat na nasa church maliligtas. Pero pwedeng nasa church ka palagi. Sino po yung maliligtas? Yung sumusunod. Kasi ibig sabihin ng Christian, taga-sunod. Kaya tuturuan nga tayo sumunod eh. Ituturo nga lahat ng pinag-uutos eh. Kaya hindi tayo pwedeng mamili. Ay, sasabihin na, basta ako pastor, sumusunod ako. Mag-church ako, magbibigay ako. Pero kung pakikialaman yung mga pinaggagawa ko, hindi po pwede. Kaya yung iba, di ba, maraming sinasabi nila, ba't sa church nyo, ang daming mga dyan? Pinagbabawal. Ayoko dyan. Naku po mga kapatid, wala kaming pinagbabawal. Ang Diyos po, napakarami. At yun yung turo niya. Pag sinabi niya na, huwag kang mangangalunya. Pag sinabi niya, huwag kang papatay. Pero alam niyo, sa turo ng Panginoong Yesus, mas matindi. Sa kautusan, ganun eh. Huwag kang mangangalunya. Sa atin sa Pilipinas, para mapatunayan ka na nangangalunya, kailangan meron kang
Ebidensya, may anak. Mas katibayan yun, sabi. Pero sa Panginoon, yung nangangalo niya, ang tumingin ka lang na may masamang pagnanasa sa isang tao, ay nagkasala ka ng pangalo niya. Tingnan niyo po. Mas mahigpit. Kasi yung iba, ang pananaw nila ganito, no? Ay basta ako pastor, hindi ako nangangalo niya. Akala nung iba, pag hindi niya ginagawa yun, hindi na siya nangangalo niya. Ay paano kung madumi ang isip mo? Madumi ang puso mo? Ay ang tinitingnan pa naman ng Panginoon yung ating puso't isipan. Sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Pero ang Panginoon, sabi niya, ang mamuhi sa kanyang kapwa ay nagkasala na ng pagpatay. O, di ba? Magkaiba? Kaya ituturo sa atin kung ano yung tamang pagsunod. Saan? Sa turo ni Kristo. Hindi basta-basta lang yung legalistic kang mag-isip. Hindi po ganun lamang yung, ay basta pastor, di ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya, hindi ako pumapatay. Legalistic po yung ganun. Kaya marami pong, ayoko na dyan, kasi basta ako, hindi ko ginagawa yung mga yon. Ay iba po yung pagiging legalistic doon sa talagang namumuhay ka at sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya marami pong hindi maliligtas kahit nasa church. Pagka ganun yung pananaw, basta sila'y nagsisimba lang. Okay na yun. Ay hindi po. Paano kung talagang nangangalunya ka? Pero nasa simbahan ka. Meron pa nga nagsisimba yung di niya asawa kasama niya. Di niya pala asawa. Di ba yung mga ganon? Kaya kinakailangan intindihin at unawain natin mabuti yung turo at aral ng ating Panginoong Yesus. Kaya po itinuturo po sa atin na kung ikay magpapabautismo, handa ka na magpaalagad sa ating Panginoon. Dahil magkasama po yan. Hindi pwedeng nanampalataya ka, kumilala ka sa Panginoon, tapos yung tinuturo na kahandaan nating sumunod sa Kanya ay hindi natin gagawin. Kaya nga po ang sinasabi ng salita ng Panginoon ganito. Ang sino mang ibig sumunod sa akin, diba? Sabi pong ganon, kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Diba ganun po yung mga turo? Kaya nga magpapasya ka Mangangako ka na Ay, ano po yan mga kapatid? Pagpapasyahan yan, hindi yan katulad ng tinuturo ng iba. Ay, hindi, pastor, basta. Gawin na ng Diyos para sa atin yan. Ang Diyos na ang bahala dyan. Ay, mga kapatid, hindi pwedeng ang Diyos ang gagawa siya para magpasya ka. Tayo ang magpapasya doon sa sinasabi ng salita ng Diyos kung susunod tayo o hindi. Hindi ang Diyos ang babaguhin ng Diyos yung isip mo, yung ganon. Magic ang babago yung puso mo. Aba, kung gagawin ng Diyos yun, may magic na tayo lahat. Ano na tayo dapat? Matitino na tayo dapat lahat. Lahat ng tao, baka pag nasa lubong mo, hello, Brad. Hello, sister. Kung gagawin ng Diyos yun. Sige, mga kapatid. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? At maunawaan po natin yun. Kaya po merong aral, merong turo, merong mga utos. Kasi ikaw yung magpapasya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi rin kami. Itinuturo lang namin. Kaya nga sabi, turuan nyo sila Turuan nyo sila na sumunod. Tuturuan tayo. Kaya tayo magpapasya kung susunod tayo o hindi. Ay, nasa atin naman yun Kung sumusunod ka o susunod ka, magkakamit ka ng buhay. Kung hindi naman, ay, mga kapatid. Kaya dapat malinaw po sa ating isip po yan. Kaakibat ng pagsisisi at ng pasyang pagtalikod sa kasalanan.
Tingnan mo po, nung nangaral po si Apostol Pedro, mga kapatid, ito po sinabi niya, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Tingnan niyo po, pagsisihan ninyo talikuran, sabing ganon, ang inyong mga kasalanan. Kaya kahit simba ka ng simba, di ka nagsisisi sa ginagawa mo. Hindi mo tinatalikuran, pero nagsisimba ka. Ay basta pasto, nagsisimba ako kasi humihingi ako ng tawad. Di ba ganun sinasabi natin? Pero kung nananatili ka sa kasalanan, hindi ka totoong nagsisisi. Kasi ganun ginagawa po ng iba. Kaya yung iba, basta nagsisimba lang. Pumunta sa simbahan. Diyos ko po, patawarin niyo po ako. Hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagawa ko. Tapos, aalis na naman siya dun sa ano. Pero ganun pa rin yung buhay niya. Nananatili pa rin siya dun sa kasalanan. Pupunta na naman sa simbahan. Panginoon, patawarin niyo po ako sapagkat eto pa rin po ako ngayon. Alam ko na nagpapatawad ka. Sasabihin natin ganun, di ba? Alam niyo po, pagka ganun, parang binobola po natin ng Diyos. Ay, hindi po natin mabobola ang Diyos. Pag sinabi po na salita ng Diyos, pagsisiyan ninyo talikuran. Sabi po gano'n. Tatalikuran po talaga. Halimbawa po ganito, halimbawa yung yung babaeng nahuli ng mga Pariseo sa pangangalunya. Tapos dinala sa Panginoong Jesus. Di ba? Dinala sa Panginoong Jesus. Sabi, Guro, ayon sa kautusan ni Moises, kailangan pagbabatuhin ang babaeng ito dahil nahuli namin sa pangangalunya. Di ba? Tapos sumulat ng Panginoong Jesus yata nun sa lupa. Tapos sabi ng Panginoon, kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Di ba? Siyempre, nag-aalisan yung mga tao. Di ba? Nag-aalisan yung mga tao. Tapos, sabi ng Panginoon, nasaan yung mga tao? Umalis na po. Hindi niyo po ba, kayo po ba, hindi niyo ba ako, hindi sabi ng Panginoon sa kanya, umayo ka na. Hindi kita parurusahan. Umayo ka na at huwag ka nang magkasala pa. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Nabasa niyo na po yun. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka na, pinapatawad na kita, at huwag ka nang magkasala pa. Ibig sabihin, huwag niya nang gagawin yung ginagawa niya. Kasi nangangalo niya siya eh. Di ba, meron din isang babae na kausap ang Panginoon. Nung umigib ang Panginoon, nakiinom siya. Tapos nabasa ng Panginoon, 5 na asawa nito. Di ba? Nabasa nyo na po yun? Tapos nakikipag-usap siya. Sabi pa nga nung mga alagad, ba't si Lord nakikipag-usap doon sa babaeng Samaritano na yun? Yun po yung nasa isip mo, ang dami nang naging asawa nun. Mukhang yata, kakaiba. Parang nag-aalinlangan sila sa Panginoon. Ang Panginoon, mga kapatid, ang gusto niya po, mawin yung mga tao. Tapos sinabi ng Panginoon lahat kung ano yung ginagawa nung babae. Tapos sabi niya, naisip niya, propeta ang taong ito kasi alam niya, yung lahat ng aking mga ginagawa. Kaya nung sinesiran siya ng Panginoon, biglang nagbago yung niya buhay niya at isip niya Dahil bakit? Naging kaagad siya, instant na Ibanghilista yung mga ngaral dahil pinahayag ng babae kung ano yung mga sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yung tao po, ay magdi-decide talaga. Tatalikuran yung mga kasalanan. Dahil yun po yung ibig sabihin, pag tayo nagpapabautismo na, mga kapatid, talagang magpapasya tayo na tatalikuran natin yung mga pagkakasala o ginagawa po nating kasalanan. Magpapasya ka na ngayon na susunod na ako sa iyo
Panginoon. Kaya yun po yung tinuturo ng mga apostol, magkakasama lagi yan. Pagsisihan nyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at pagkakalob sa inyo ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masasamang lahing ito. So anong ibig niya sabihin? Huwag na kayong tumulad dyan. Sa mga yan. Kaya sabi rito, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Nagpabautismo sila sa tubig. At nadagdagan ng mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Kaya nanatili na sila ngayon sa tinuturo ng mga apostol. Tignan niyo po sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, mayroon ng katangian yung pagsasama-sama. Anong katangian? Magkakapatid. Magkakapatid na sila. Pero minsan pagka tayo nagsisimba doon dati sa malaki, parang hindi ba? Parang hindi mo nararamdaman, kapatid ko ba talaga to? May mga ganun. Di ba? Kanya-kanya. Pero tayo dito, di ba? Pag may nabalitaan tayo na, uy, si sister, meron ganito, kinakailangan po natin. O si sister, namatay si kanya, pwede bang tulungan natin? Di ba? Nag-ano tayo, pinaparamdam natin yung ating damdamin sa isa't isa. Dahil tayo, iisa. Magkakapatid po tayo. Amen? Ayan po mga kapatid. At nagbago po sila bigla. Nung sila'y kumilala at tumanggap sa Panginoon. Kaya mapapansin nyo, yung lifestyle na bago na. Kaya yung pong bautismo, may kaakibat ng pagsisisiyan at pagtalikod sa mga kasalanan. Hindi yan basta lang mga kapatid. Yung parang ritual o seremonya na, tapos na, okay na, ayos ka na. Hindi po. Kailangan tayo po, ay talagang magpapasya na tayo po'y mamumuhay na para sa ating Panginoon. Ano pa po mga kapatid? Ayan. So bakit nga po balubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Sabi diyan, sapagkat ito ang sagisag ng pasyang mamatay na sa sarili at sumunod na sa ating Panginoon. So ibig sabihin, yung sagisag ng bautismo sa tubig ay sinasabi po diyan, yung nagpapasya ka ng mamatay, sabing ganon, sa sarili. Ikaw mismo, at para ikaw ay sumunod o tayo ay sumunod sa ating Panginoong Yesus. Ano sabi? Kapag ang isang tao ay nagpabautismo, nagpapahayag siya ng handa na siyang mamatay at tumalikod sa makasarili at makalamang pamumuhay. Gayon din siya ay nangangakong susunod na sa Panginoong Yesus at mabubuhay sa bagong buhay na ipinagkaloob sa Kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan siyang kumapit sa iglesia upang siya'y maturuan ng mga salita ng Diyos at sa gayon ay makasunod dito. Kaya magpapasya tayo mga kapatid. Yan po'y tinuturo ng Biblia. Sabi po dito, sige, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kita nyo. Sinasabi po ni Apostol Pablo na tayo'y patay na saan dapat? Kasalanan. Bakit? Kasi po, pagdating sa 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kamatayan? Pag tayo nagpapabautismo, dyan, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin naman ay magkaroon ng... Kita nyo?
Kaya pag nagpapabautismo tayo mga kapatid sa tubig, abay pinapatay na natin yung ating yung ating mga sarili, yung ating mga dating pagkatao. Kaya ka nga inilulubog sa tubig, di namatay ka. Hindi ka sa tubig, inilubog ka sa tubig, ibig sabihin nun, namatay ka na. Pag ahon mo, bago ka na. Yun po yung ibig sabihin nun. Namatay ka at muling nabuhay din. Kaya lang sa panibagong buhay. May kasunod pa po yan. Kita nyo. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Kasama tayong namatay. Mga kapatid, kung tayo po ay nagpabautismo. Tapos sabi po diyan, upang mamamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kita nyo? Kaya yung pagpapabautismo mga kapatid, ang simbolo po niyan, ay namamatay ka na. Nagpapasya ka ng mamatay sa iyong sarili. Kaya yun yung sinabi ng Panginoon na, ang sino mang ibig sumunod sa akin, kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili. Eh di magpapabautismo ka, magpapasya ka na, di ba? Kakalimutan mo na yung dati mong buhay. At susunod ka na sa ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Nagpasya ka na nga eh. Kaya yung iba may struggle. Saan? Sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Baka hindi ka pa nagpasya. Maaring nagpabautismo ka pero wala kang pinapagpasyahan. Pero kinakailangan po, gaya ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo Jesus sa krus. At kung ako man ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Sabi ni Pablo po yun. Kundi si Kristo na. Amen? Amen! Ay, dapat po. Ang makikita sa atin ay si Kristo. Nabubuhay na tayo kay Kristo. Lumalakad na tayo kay Kristo. Gumagawa tayo para kay Kristo. Naglilingkod tayo para sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ginagawa natin ang lahat ng bagay para kay Kristo at sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ano pa po mga kapatid? Ayan. So, kaakibat ng pagsisisi at ng pasyang pagtaligod sa kasalanan. Manabasa na po natin yan. Ano po natin basahin? Ayan, yan pa rin. Yung pagsisisi, pagtalikod at pagpapabautismo. Lagi pong magkakasama yan. Hindi pwedeng hindi. Habang tayo po ay naririto. Kung ikay nagsisi, ibig sabihin, kung ikay nanampalataya, dapat, di ba, tumalikod ka sa mga kasalanan, magpasya ka, at magpapabautismo ka. Kasi, yun po yung kahandaan nga na ikaw nga ay susunod na sa ating Panginoong Jesus. Ay yung iba yung mga tinuturo. May mga nagtuturo ganito. Hindi na kailangan pastor ang bautismo, basta't nanampalataya ka lang. Hindi na rin kailangan ng mga gawa, basta't nanampalataya ka lang. Dahil ang sabi daw nila, ang sumampalataya, maliligtas. Period. Ay hindi po natin pwedeng paghiwa-hiwalayin yun, mga kapatid. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, tayo po'y tinawag ng Panginoon, hindi lang manampalataya, kundi sumunod din naman. Kaya yung totoong pananampalataya,
May ano? Kaakibat na ano? Gawa o pagsunod. Sabihin, pastor, hindi tayo maliligtas sa mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. O, di ba? Minsan maririnig po natin yan eh. Minsan din, ang kanilang binabasa, pag binabasa po natin ng Biblia, hindi ka pwedeng magbasa ng ano lang, ng isang chapter minsan, o ng ilang pangungusap, dahil nabasa mo, ang sino man sumampalataya ay maliligtas. Tapos puputulin mo na. May kasama, at mabautismuhan. O ano yung tinuturo tungkol sa bautismo? Pinapaliwanag din ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng iyo lang sasabihin yung salitang pananampalataya. Ano? Tapos sasabihin, itinuturo na, sinasabi ng salita ng Diyos na ang manampalataya ka, magpabautismo ka, at talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Tingnan niyo po mga kapatid. Pag ang isang tao, totoong tumalikod na ng kasalanan, nag-decide na sila, dahil nanampalataya sa Panginoon, mababago po yung buhay nun. Magbabago po ang buhay nun. Hindi pwedeng hindi. Pero pagka ang tao po nananampalataya lang, pero walang pasya na talikuran ng kasalanan, hindi po magbabago buhay nun. Kasi wala naman siyang pinagpasyahan at tatalikuran niya yung kanyang kasalanan. Kaya lang yung ibang pagkaunawa, basta pastor, nananampalataya ako sa Panginoon. Mga kapatid, mali pong pagkaunawa yun ng pananampalataya. Hindi natin pwedeng pagputol-putol yung salita ng ating Panginoon. Banglinaw po niyan. Ano? Pagsisihan ninyo talikuran ng mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Baka sabihin, akala ko, pastor, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit yan sa pangalan ni Jesucristo? Napansin niyo ba? Kasi po, lahat ng ginagawa natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung ibig sabihin lang. Ano? Iba kasi oneness. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa pangalan lang ni Jesucristo. Kasi si Kristo, yun din yung Ama. Si Kristo, yun din yung Espiritu Santo. Hindi po. Magkakaiba pong persona yun. Ano? Meron po tayong isang Diyos na may 3 persona. Iba-iba pong yun. Ano? Wahiwalay na persona po yun. Kaya lang sa iba, si Kristo, siya din yung Ama. Si Kristo, yun din ang Espiritu Santo. Alam nga naman yung Ama, yun din yung nagkatawang tao. Sino naman kinakausap ng Panginoon Jesus pag tinatawag niya yung Ama, yung kanyang sarili? Nakikita po natin yun. May mga doktrina po kasing mga ganon. Ano po? Pinapahapyawan ko lang po. At lastly po, lapit na po tayo. Bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Sapagkat ito ang patibay ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus laban sa kanyang mga kaaway. Ibig sabihin nito mga kapatid, tatanggihan na natin sino? Ang masama. At makikipag-isa na tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po, ang isa pa pong bahagi ng bautismo na hindi inilalakip ng marami ay pagwawaksi sa diablo. Kailangan iwawaksi na po natin ang diablo sa buhay natin. Sabi diyan, at sa lahat ng mga espiritong kaaway ng Diyos kapag nagbabautismo, ito po ay namana sa mga sinaunang Kristiyano at inilakip nila ito sa sakramento ng bautismo. Tingnan niyo po Noon po, nung nagtagal, yung pong bautismo ay nagbago. Hindi na inilulubog sa tubig. Ang ginagawa na lang nila ay binubuhusan ng tubig. Pero hindi po yun ang biblical. Pero alam niyo po, pag binabautismo, yung mga sanggol, alam niyo po, yung mga unang Kristiyano, bago po yung ginawa pa itong mga ganitong uri ng sakramento o yung seremonya,
ito po yung ginagawa ng mga unang Christian. Ganito yung kanilang panalangin. Pagka yung binabautismuhan na yung tao, ganito, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig upang gapiin si Satanas, ang espiritu ng kasamaan. Upang sakluluan ng tao mula sa kadiliman tungo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Idinadalangin namin na palayain mo ang batang ito mula sa pagkaalipin ng likas na kasalanan. Kasi ginagamit na nila yon, kaya lang doon sa bata na pagka binibinyagan. Pero yung mga una pa, ganito po yung ginagawang panalangin. Ano po? Sabi diyan, yung likas na kasalanan, gawin mong templo ng iyong kaluwalhatian at panahanan ng banal na Espiritu. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. So dapat po pala talaga ang binabautismuhan, ganito pagka ipinapanalangin. Kasi ito po yung ginagamit nila talaga noon. Kaya noon, yung mga sanggol na binabautismuhan o yung pinibinyagan, ganito po yung mga tanong. Halimbawa, yung celebrant, hinawaksi mo ba si Satanas? Tapos, sasagot yung parents, tsaka yung godparents, iwinawaksi ko. Ganun po, hindi. Ganun po talaga. Tapos, yung celebrant, at lahat ng kanyang mga gawa, sasagot yung parents, tsaka po yung godparents, iwinawaksi ko. Ganun po noon. Tapos, celebrant, iwinawaksi mo ba ang kasalanan upang makapamuhay sa kalayaan ng mga anak ng Diyos? Sasagot yung parents at godparents, iwinawaksi ko. Tapos tatanungin naman, iwinawaksi mo ba ang akit at pang-alipin ng kasalanan? Sasagot ulit yung parents at godparents, iwinawaksi ko. At ngayon, binabautismohan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Saka ilulubog ngayon sa tubig. Ganun po noon. Antindi, di ba? Kasi, yung bautismo ay makikipag-isa ka na sa Panginoon. Tapos, tatalikuran mo na sino? Si Satanas. Kaya mapapansin nyo ang Biblia, at sino mang nakipag-isa na sa Panginoon, di ba? Di mo makikipag-isa ka pag nanampalataya ka sa Panginoon. Kasi pagka hindi ka nakipag-isang tunay sa Panginoon, meron kang ibang siguradong nakipag-isa ka sa masama. Kaya nga hihiwalayan mo na siya eh. At ang Panginoon ang iyong kikilalanin na Panginoon. Kaya iwawaksi natin ngayon si Satanas, yung masasamang espiritu sa ating buhay, at tayo po'y magpapasyang sumunod sa ating Panginoong Jesus. Amen po mga kapatid. Naintindihan na po ba natin? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, dito na po tayo sa Ayan, bakit po? Lubos na mahalaga ang tamang bautismo. Ayan, sapagkat ito ang pangakong hinihingi ng Panginoon sa sino mang nagbabalik loob at handang magpaalagad. Pangalawa, sapagkat ito ang sagisag ng pasyang mamatay na sa sarili at sumunod sa Panginoong Yesus. Pangatlo, sapagkat ito ang patibay ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus laban sa kanyang mga kaaway. Kaya po mga kapatid, patunayan po natin sa atin pong buhay na totoo tayong nakipag-isa na sa Panginoon. At kung tayo may nagpabautismo na, atin pong iganap yung pong sinasabi ng salita ng Panginoon upang mapatunayan din naman na tayo nga po ay alagad na ng ating Panginoong Jesucristo. At yun naman pong hindi pa bautismado, magpasya na po kayo at patunayan po natin na tayo nga po ay kay Kristo. Amen? Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus.
Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating